Isang magandang araw sa ating lahat. Panibagong video na naman ang isi-share ko sa inyo ngayong araw at ito nga ay isa sa mga request ng ating mga ka-DIY kung paano bumuo ng 60 volts na battery pack. Itong 60 volts battery pack na to ay intended ito usually doon sa merong mga e-bike na kung saan naka 60 volts setup sila. At ngayon nga itong gagawin nating battery pack ay bubuuhin natin sa pamamagitan ng mga 32650 na LiPo4 batteries. Para sa mga ka-DIY na gustong subukan na maging guide itong video na to, ang mga primary components na gagamitin ko dito, syempre, ang 32650 na LiPo4 battery. At syempre, meron ka rin dapat ditong BMS na gagamitin, na yung BMS na gagamitin mo ay akma sa iyong paggagamitan. So ngayon, gagamit ako ng 20S 60 volts na 60 amperes na BMS para dito. At syempre, battery holder hindi mawawala. So para mas maging fit or mas maganda yung kalalabasan ng ating setup. Mangangailangan din ako dito ng nickel strip or copper strip para naman sa connection ng ating mga batteries. Kung sakaling wala mang nickel or copper strip na magagamit, pwede rin ditong gamitin ang wire na pang-konekta sa mga battery. Siyempre kung gagamit ka ng copper or nickel strip, mangangailangan ka rin siyempre dito ng tornilyo at nut para ma-fix sila ng maayos. Ang unang dapat i-consider bago simulan ang actual development ng mga ganitong battery setup ay dapat planuhin mo muna yung magiging pwesto ng mga battery dito sa kanyang battery holder. So dito dapat ma-identify mo kung ilang peraso yung naka-parallel na battery at ilang peraso naman yung naka-series na battery. So dito sa case ko, since ako ay gagamit ng 20S 60 volts na BMS, mangangailangan ako dito ng 20 peraso na naka-series plus ang plano ko dito ay gagawin ko silang tatlo. Ang ibig sabihin, meron akong tatlong battery na naka-parallel sa bawat isang naka-series dito sa aking BMS. Maliban sa battery holder, kinakailangan na rin ma-ready ang mga copper strip na gagamitin para ma-identify mo na rin kung ilang piraso ba yung connection ng bawat copper strip. Pagdating naman sa actual na paglagay ng mga battery sa battery holder, mas mabuting meron kang saktong plano dito kung paano mo sila ipipwesto. Usually, kinakailangan dito yung saktong orientation ng battery kung saan ba ipipwesto ang positive or negative nang sa ganun ay hindi ka mahirapan kapag i-connect mo na siya sa BMS. At nang matapos ko ngang maipwesto yung unang layer ng mga batteries, dinagyan ko ulit ito ng isang battery holder bago ko ilatag yung copper strip. So, after na mag-copper strip, kinakailangan ko ulit i-connect yung pangalawang layers ng mga battery ko para mabuo ko yung 20S. Okay. So kung mapapansin nyo dito sa bandang babang side, meron pa ditong bakante na pang-apat. So ito'y gagamitin natin soon for upgrade nitong ating battery pack. So ibig sabihin, pwede pa ako ditong magdagdag ng another, isa pang battery na naka-parallel sa bawat isang naka-series na battery. Sa bawat joint o dugtong ng bawat battery cell, kinakailangan mo lang na masigurado na naka-fit or nakakonekta ito ng mas mahigpit para maiwasan yung loose connection. Kasi minsan, yun yung isa sa nagkukos ng sira sa mga ganitong klase ng battery setup. Kaya kung mapapansin nyo, gumagamit ako dito ng washer para masikip kapag pinagdugtong ko na yung dalawang battery. After na ma-install or maikabit lahat ng mga batteries, dito sa second layer, ang next step na ginawa ko dito ay ikabit na itong ating copper strip. Itong copper strip naman, ito yung magsisilbing connection ng bawat battery string papunta sa dulo. So simula doon sa 0 volts hanggang makarating sa 60 volts. Kinakailangan lang higpitan ng maayos ang mga nut at mga tornilyo para maiwasan yung loose connection. At ito na ang actual na resulta ng lahat ng batteries na nakakonekta gamit ang copper strip plus dapat masiguradong mahigpit yung mga tornilyo nila. At bago ako pumunta sa actual installation ng BMS, kinakailangan ko munang i-test ang bawat battery string kung ito ba ay may tamang voltahe. So naaayon, depende sa dami ng nakaseries na battery. Kaya tara, i-check natin. Dito sa ginawa kong battery pack, ito ay lumalabas na meron akong 5 peraso ng 12 volts battery na pinag-series. Kaya kapag itetest natin ito, yung unang string ay meron akong 13.11
At pangalawa naman, 24 volts, meron akong actual reading na 26.21 volts. Meron dapat akong 36 volts dito, siya ay merong 39.32 volts at yung pang 48 volts ko, meron siyang 52.44 na reading at yung pang 60 volts ko, meron siyang 65.4 volts na reading. Usually pag gumagamit ka ng LiFePO4 batteries, mas mataas ng konti. Ganon din naman pagdating sa lead acid batteries, depende sa charge or sa karga ng mga battery. Ang next step na gagawin ay ang installation ng BMS para sa LiFePO4 batteries. So dito naka-indicate clearly na ito ay 420S 60 volts na may 60 amperes na battery rating. So kung paano naman siya i-install, dito sa left side, meron itong tamang orientation. Simula dito sa color black na wire, so siya yung negative hanggang sa dulo, makarating siya dun sa part ng 60 volts. Itong diagram na ito ay pwede nyong gawing guide kung paano mabubuo or matatapos ang wiring ng BMS natin hanggang sa dulo. Bago simulan ng actual soldering ng mga wires ng BMS papunta sa bawat battery string, kinakailangan mong ma-review or ma-check yung orientations ng mga batteries kung tama ba ang kanilang pwesto. Yung black ay nagsisimula sa ground at yung pinakang dulo naman nung red wire ay dapat nasa 60 volts. Walang magiging mahirap dito sa wiring arrangement ng ganitong klaseng BMS nang dahil dito sa kanyang connecting wires simula sa block, dire-diretso lang ito. Continuous siya hanggang sa makarating ka ng 60 volts. I-assume natin simula sa 0, 3 volts, 6 volts, 9 volts, 12 volts hanggang sa makarating ka ng 60 volts. At ito na yung ating actual wiring na kung saan lahat ng wires ay sakto. Simula 0 volts hanggang 60 volts ay naikonekta na natin dun sa ating battery pack. So, siyempre expected, walang uusok dyan. At medyo makalat, kaya ang gagawin natin, medyo aayusin natin yan. At ito naman yung ating actual wiring na kung saan naglagay na tayo dito ng mga cable ties para mas ma-ensure natin na mas malinis or mas maayos yung pwesto ng mga wiring. At ito na yung ating actual na assembly. At syempre, bago natin yan i-deploy doon sa ating paggagamitan, so kinakailangan matest muna natin ulit kung tama ba yung voltage output ng battery pack na ito gamit na yung kanyang BMS. At kung maalala nyo kanina, itong battery pack na ito ay merong 65.3 volts na output na yun din ang saktong voltage niya sa ngayon. Okay, itong battery na to ay ready na natin i-deploy. At ito na yung actual assembly natin. Para sa mga ka-DIY na merong katanungan or merong mga suggestion patungkol sa pagbuo ng ganitong klase ng mga battery packs, mangyari mag-iwan po ng comment sa ating comment section. At dito po natatapos ang aking video ngayong araw. Naway meron tayong mga natulungan at na-inspire sa pagbuo ng mga ganitong klaseng setup. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions at isang magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.